Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo kung saan ka man nanonood ngayon ng video na 'to 'no. So welcome sa ating part 4 ng financial literacy series by us. Siyempre 'di ba, magugulat ka part 4. So yes, meron pong part 1, 2, and 3. So I suggest panoorin niyo muna siya para malaman niyo paano tayo nag-arrive dito sa ganitong topic 'no. Pero sa mga nandito na, nakapanood ka na, ang topic natin is why life insurance, 'no, isa sa mga very controversial na topic dito sa Pinas. Wow, controversial pa nga, 'di ba? Kasi bakit? Mixed reaction sa mga nakakausap ko bilang financial educator. Maraming 'di naniniwala, isipin mo hindi naman siya relihiyon para paniwalaan, 'di ba? Ang kailangan mo lang pagdating sa life insurance, maintindihan ano yung importance niya at yun yung gagawin natin for today, okay? So sa mga may hindi pa kilala sa amin, we are Gab and Joyce, your investor couple. So kami po ay associate financial planners ng partner ko, no? And we are financial educators dito sa IMG, International Marketing Group, and at the same time, licensed insurance agent. Isa ito sa mga perks ng ating pagiging lisensyado sa isang insurance company. And we've been doing this since 2020, all while being a full-time employee. 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, isang income hindi na sapat, 'no? So, kung sasabihin niyo sa'kin ngayon, if you wanted to do this, kaya ko ba 'yan? Do I have time? We all have time. We are busy. May mga trabaho yung karamihan sa atin, pero bakit namin nagagawa? 'Di ba? It's all about priority. So, 'yun. Moving forward, ano yung bungad natin diyan? The financial foundation concept. Hindi mo siya alam. Balik ka sa part 1, dun ko siya diniscuss. Dahil ang topic natin ngayon, yung pang-apat, protection, no? Life insurance. Why life insurance? Okay? Dahil po may mga bagay na ayaw nating mangyari pero wala kang control. Ano yun? Sickness, accidental death, di ba? Kaya disability, no? Ayaw mo siya mangyari pero hindi mo alam kailan mangyayari. Di ba? Yung mga nagda-drive sa kalsada, wala namang nag-iisip na maaksidente siya. Yung mga gumising, ginawa nila yung normal nilang gawain sa maghapon, tapos nagkasakit, 'di ba? Yung mga gano'n. So, we cannot control that. Pero para naman doon sa mga aware na sa bagay na 'to, gusto nating paghandaan. Pero ang problema, hindi natin alam kung paano, 'di ba? So, yun yung purpose natin tonight. How to prepare for those events, no? Isa pa, bakit mo kailangan ng life insurance? Una, kung ikaw yung breadwinner, para magpatuloy yung family income. Paano? Kung nawala ka, may makuha silang pera dahil may insurance ka. Andoon yung income. And if they are knowledgeable enough kung ano yung gagawin doon, hindi nila mauubos yun dahil i-invest nila. So, mahalaga pa rin yung financial education. Ano pa? Ma-maintain yung lifestyle na in-enjoy ng family mo nung buhay ka pa. Ano ibig sabihin nito? Probably may kilala kang pamilya sa lugar niyo, mayaman. Paano kung yung kumikita nawala, no? Namatay. Naghirap sila. Nawala yung lifestyle. Pero kung yung mayaman na yon, may insurance, alam ng pamilya yung gagawin sa perang makukuha, mapapanatili nila yung lifestyle. Baka nga mas yumaman pa. 'Di ba? That's security. And then provide for the family kahit wala ka na. Kasi po I believe, kahit wala ka na, responsibilidad mo kung anong may iwan sa kanila. Ano nga ba? Utang o malaking pera? So peace of mind. Kasi bakit? Pag ando ka na sa taas, nakikita mo yung pamilya mo dito sa baba. Umiiyak ba? At the same time, umiiyak at nagpapasalamat kasi may naiwan kang pera. O kaya umiiyak tapos sinisisi ka, bakit mo iniwanan ng utang, 'di ba? So, ikaw yung pumili ano ipapamana mo kapag
wala ka na. Lastly, by having a life insurance, it shows that you are taking care of your family. No? You love them. Dahil, alamin mo rin, maraming tao'y nawawalan ng pera sa pagbili ng life insurance dahil hindi nila naintindihan. May mga cases, may mga nakakausap ako, may insurance sila, that's good. Pero pag tinanong ko, ano pong coverage nyo? Ay, hindi ko alam eh. No? Hindi ko alam. Basta kumuha lang ako kasi nakukulitan ako nun sa nag-aalok sa akin. O kaya basta kumuha ako kasi gusto ko lang insurance. So alamin natin, intindihin natin kung ano yung kinuha natin. Dahil, ikaw yan eh. Pera mo yan. Kapag nagka-claim ka, baka may hindi kasali pala dun sa benefit, na-disappoint ka. 'Di ba? So intindihin mo kung anong produkto meron. And isa pa, dapat maintindihan natin paano gumagana yung insurance, tapos paano 'to pinipresyohan. Dahil yung cost of insurance palagi yan charge sa'yo na policy holder, no? And also, alamin mo anong product yung para sa'yo, yung sasagot sa needs mo tsaka sa goals mo. Kasi wala pong magical insurance product or financial product sa kahit anong insurance company yung makakasagot sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga natin tinuturoy financial education, kaya natin tinuturoy financial foundation. Alin doon yung kulang mo pa? Kasi walang product yung makakasagot ng lahat ng yun. Maghahanap at maghahanap ka. And that's why IMG is here to teach, to give you many options, no? Kasi po pwedeng alam mo lang, company A, kumuha ka dun. Meron palang company B, C, D, E. Mas magaganda pa pala yung terms doon na mas swak sa'yo, no? So again, kung may insurance ka, may insurance ako, magkapareho ba? It depends talaga sa tao, no? Kaya wag mo i-compare yung meron sa inyong dalawa. Kasi kung ah, edad nyo, unang-una, tas insurability, pangalawa, so hindi talaga magma-match. So ang isipin mo yung sarili mo, no? And yung pinaka-importanting tanong, kasi I believe lahat naman ng insurance companies, they're good, no? You get a insurance plan, yung nangyari sa'yo, mabayaran ka, that's it. The question is, how much should be your coverage? Yung after sale service, it's a bonus. Yung pagiging ah ano to, cooperative ng agent mo even after the sale is a bonus, no? So, the main question is, how much should be your coverage? Again, kasi may mga nakakausap ako, may insurance sila. That's good. Pero tatanungin ko kung magkano, ay 400,000 po, ay kalahating milyon po, ay 700,000, ay 1 million, no? So doon na tayo nagkakaproblema. Dahil meron po tayong tinatawag na underinsured, yung kulang yung coverage mo, o kaya naman overinsured ka. Yes, may ganun ding bagay, no? Sobra-sobra naman yung kinuha mo. So, one way to find out is makipag-usap ka sa isang financial educator or licensed life insurance agent, no? Sabihin mo ano yung mga needs mo, tsaka ano yung goals mo. Financial needs analysis yung gagawin mo or financial check-up sa madaling sabi. Financial planning, yes. And then, from there, doon ka maghahanap. O kailangan mo ng ganitong coverage. Saang insurance company ka makakatipid, no? Dahil, yung i-share ko sa inyo is just a general na method na ginagamit. Marami pang mas, yung mas tawag dito, customized for you. Pero, para magkaroon lang tayo ng rough idea, dime method yung gagawin natin. Acronym siya. Stands for debt, yung D. Ilista mo yung mga pagkakautang na pwedeng mamana ng pamilya mo kapag pumanaw ka sa mundong ito. Okay? Ilista mo. Kung wala, di wala, very good. Pangalawa, ilista mo kung magkano yung income mo sa susunod na 20 years. 10 years pala, sorry. Annual income times 10. Sa example na to, yung tao
yung taong 'to kumikita siya ng 20,000 a month, magkano siya in 10 years? 2.4 million. Dapat yun. Paano kung mas mataas pa yung sweldo mo, 'no? So, bakit natin 'to kinukuha? Dahil kung marunong yung family mo maghawak ng pera, alam nila yung gagawin sa 2.4 million na 'to kapag nawala ka, okey? And then ilista mo rin ano pa yung mortgage mo, yung mga mahabang terms of payment. Parang debt din siya, pero mas longer, 'no? Housing loan, thing like that, na puwede ring manahin ng pamilya mo kapag nawala ka, okey? Tapos i-consider mo din education ng mga anak mo. Kung bata pa sila ngayon, tapos gusto mo secured yung kanilang educational fund, ilagay mo diyan magkano? Gusto mo 1 million, 'di ba? Kasi inflation-wise, ang mahal na ng mga, bilihin plus tuition fee, 'no? Baka nga 700,000 in the future, um, medium or anong tawag dito, medium private school yung puwede, yung afford na lang 'yan, 'di ba? So, we can never be, ah, wrong by preparing. So, dito pa lang makikita na 3.9 million yung dapat coverage nung tao na 'to, 'no? Magkaiba tayo niyan, depende kasi yung ano natin, responsibility sa buhay tsaka yung gusto natin. So, ngayon natin isipin, yun bang coverage mo na 1 milyon o kaya 500,000 kasya ba yun? What if 'pag namatay ka ta's na-ospital ka muna, tapos nagka-hospital bills, baka dun lang mapunta, 'di ba? O kaya, ibuburol ka, dun lang mapunta yung insurance money mo, eh, maliit pa yung anak mo, ano na nangyari sa educational fund? So, wala rin. Naubos yung insurance money, tapos sila patuloy sa buhay, wala ka, walang extra. So, it's important na malaman mo magkano yung dapat need mo para sa sarili mo. And yan ngayon yung hahanapin mo. Again, saan may 3.9 million na insurance coverage na mura sa mga insurance companies, 'no? Company A ba, B, C, D, E. So, that's why it's important. Isa pa, bakit lang siya hindi lang basta-basta sa pagkuha mo ng life insurance, 'no? Financial education is important still. And life insurance topic is just one topic out of many na natin dito sa pagtuturo namin dito sa IMG. Minsan kasi akala nung iba, "Uy, financially educated na ako, okay na ako kasi may insurance na ako." Hindi pa po. Yung insurance mo ba swak sa'yo, unang-una, 'no? Kasi pupuwedeng hindi, 'di ba? Kaya naman nakatanggap yung family mo ng insurance money, pero hindi nila alam paano i-manage. Saglit lang mawawala yun. Kung naka-factor doon yung educational fund, tapos naaksaya lang nila, isipin mo, naging educational fund nga ba siya kung nawaldas lang din, 'di ba? So that's why it's never about the money, it's never about the product, it's about financial education, 'no? So ngayon, moving forward, alam mo ba na merong two main types of life insurance kahit na marami kang naririnig. Simplified lang 'yan in two actually. So yung una, unbundled. Ano 'yun, magkahiwalay. Term insurance na may nakahiwalay na savings at investment. Pangalawa, bundled, magkasama. Magkasama yung insurance plus investment. 'Yun lang siya, 'no? So, anong pinagkaiba? Kapag may ginalaw ka sa insurance side, dama yung savings mo tsaka investment. 'Yun yung sa bundled. Sa unbundled naman kapag may ginalaw ka either of the two, sa insurance man o kaya sa investment or savings, dama yung kabila, 'no? Saan ka mas may control. And with that, allow me to share again ang isa sa company na nire-represent ko, 'no, right now, aside sa IMG. So that is Manila Bankers Life. Diyan tayo lisensyado. So sino siya kung ngayon niyo lang siya narinig? Well, believe it or not, 1967 established na siya, 'no? So ilang taon na 'yon? 2023, 56 years in the industry.
So we provide some of the most innovative and affordable life insurance that can suit your needs, no? So ito po, i-share ko lang. I'm not here to hard sell any product. I just share what I have. Para siguro may dagdag option ka din, 'di ba? Kasi isa sa mga nagustuhan ko dito sa IMG, if we do this, there is an earning opportunity. Alam naman natin 'yan, 'di ba? You sell an insurance product, you earn commission. And commission is one way of legit earning money, 'di ba? So, kinagandahan, walang quota. Extra income without the extra pressure of may i-hit ka bang target or kasi at the end of the day sa amin dito, we walk the talk, we have this. Nakaka-discount kami and we are protected, 'di ba? So it's up to you. And one thing that I can share is binili po ni IMG si Manila Bankers Life. Wow. Last 2018. So new management na siya, under IMG na siya, no? So doon ko siya nakita na si IMG gano'n siya kalaki. Ikaw ba naman bumili ng isang insurance company, 'di ba? So kasama na siya sa IMG group of companies, sabi ko pa, group of companies? So marami pang company under IMG. So isa na doon si Kaiser, no? So yun. What else? Yeah, this is our license to any person na nag-aalok ng insurance should have a license. Kasi kung wala, baka ewan ko kung ano yun, no? Kung totoo ba sila o hindi. So yun. Nag-exam tayo diyan, pumasa of course, and then license ka under Insurance Commission. Tapos depende na kung saang company yung nire-represent. So, let me ask you right now. So, Manila Bankers is the company. Ngayon naman, let's proceed with the product, no? So, kung ba may i-share ako sa inyo na insurance na merong high coverage, affordable, may savings fund ka agad sa first year, walang loan charge, nakahiwalay yung investment, hindi nagne-negative, may mga riders, tas convenient yung application, pwede mo pang i-renew tsaka i-convert, tas anywhere in the world ka na rin. Tapos, pwede mo pang magamit yung investment sa mga financial goals. Kung meron akong i-offer sa'yo na mga yan, no? Magiging interested ka ba? Diba? Yes or no? Sagutin mo sa sarili mo. Kasi kung no, di thank you sa pag-view ng video. Diba? Stop mo na. Pero kung interested ka, tuloy natin. Okay? So allow me to share Most 3.0. Ito po yung product natin under Manila Bankers Life. No? Multiple option, super term. So dalawang product actually i-share ko. Pero may isa lang silang pinagkaiba. Pero yung mga next features, both meron sila. Huwag tayong magulo, no? Most 18 tsaka most GRP. So ano yung most? Multiple option super term. Isa siyang unbundled insurance na merong nakahiwalay na investment. Ang tawag natin sa investment, para basis natin moving forward, PDF. Hindi yung PDF file sa computer. PDF means Premium Deposit Fund. Pwede nyo siyang isipin as savings or investment nyo na nakahiwalay. No? Kasi unbundled siya. So, anong meron kay Most 18 tsaka kay Most GRP? So, unang-una, siya ay term insurance. No? Tapos may PDF, may savings component na nakahiwalay. Sabi ko nga, ulit-ulitin ko yan hanggang matapos tayo. No? So, it earns interest every year. Kung ikaw yung tipo ng tao na tingin ng tingin sa investment mo, araw-araw, buwan-buwan, eh dito, yearly siya nilalabas. Okay? Kaya kahit tignan mo yung everyday, hindi yan magbabago. No? So, yearly siya kino-compute. Ngayon, paano ko nasabing hindi siya nagne-negative? Baka kasi doon pa lang marami nang tumaas yung kilay. 'Di ba? Ha? All investment can go negative. It's true. Pero ano yung kasunduan dito sa product na 'to? May floor limit tayo. Yun yung kagandahan niya. Floor limit ng investment mo will not go negative.
Paano kung magkaroon ulit ng pandemic? Down lahat ng market noon, 'di ba? Tama? Yung mga portfolio nyo pula, pati sa akin pula. Ngayon, kapag nagkaroon ulit ng pandemic 2, may chance na mag-negative yung market. I mean, magne-negative talaga, magda-down. Pero ang kasunduan with the premium deposit fund, meron tayong floor limit again. How much? The lowest rate that we can give is equal to the interest rate of the top 3 local banks. Sino yung top 3 local banks sa Pinas? Kilala niyo na yun. Yung mga sikat na tatlong bank. Hindi sila fixed, pero sila lang yung nagtatalo sa top 3 spot, 'di ba? Kilala niyo na yun. And ano yung interest rate ng savings account nila? Hindi rin nakakalayo. 0.0625 siguro, no? Below 1% pero hindi siya negative. That's the lowest that you can go, no? Yun yung sabi diyan. Kaya naman, hindi talaga siya magne-negative, 'di ba? What else? Yung most 18, kaya nga siya 18 years yung coverage. Paano po pag 19? Hindi ka na covered, apply ka ulit. O kaya ituloy mo yung plan, 'di ba? Renew. You have that option. Some would say, bakit 18 years lang? 'Di ba dapat lifetime? Okay? We have an explanation for that actually. Allow me na mag-commercial. So I don't believe na dapat ka insured ng up to age 100, age 99. No. You get insurance right now dahil wala ka pang ganong kalaking pera. Balikan natin yung example, yung tao na may kailangan ng 3.9 million coverage, 'di ba? Kukuha siya ng insurance kasi wala pa siyang 3.9 million. Gets nyo? So, huwag niyo sabihin sa akin na hindi ka magkakaroon ng 3.9 million. Huwag mong pigilan yung growth mindset mo. Isipin mo, paano ka magkaka-million? Paano mo ma-accumulate yung kayamanan? 'Di ba? Paano ka magpapayaman? Huwag mo aalis sa isip mo yun. So, bakit siya term insurance? Bakit 18 years lang? That's the maximum that we can give. Dahil, let's say, magkaroon ka ng 3.9 million asset in the future. Tingin mo, tas ganun pa rin yung responsibility mo. Sa tingin mo, kailangan mo pa ng insurance. 'Di ba? Kaya I don't believe in lifetime coverage. So, sa tingin mo wala pa, di renew mo 18 years, another 18 years ulit. No? There's nothing wrong with that. Pero 18 years, that's a fairly long amount. Kung magre-renew ka isa pa, 36 years, that's another much longer, a year. 'Di ba? So, yun. And then, renewable, again, ito yung sinasabi ko. Basta hanggang bago ka mag-age 60, pwede ka mag-renew na mag-renew. 18 years. No? And then, you can convert, pwede mo rin siyang gawing whole life. 'Di ba? Hindi ako naniniwala tapos yung plan natin may feature na convertible. Well, gano'n siya kaganda. 'Di ba? So, yun. Ano pa yung kanyang features? Meron tayong accidental death benefit rider times 2 of the basic death benefit if the insured dies due to a covered accident. So, may mga accident na hindi covered, no? So, ano yun? Example lang, ah, nagmamaneho kang lasing, aksidente ka, o pwede nilang i-review yun. Alam mo naman sa batas, bawal mag-drive ng nakainom, di ba? So, pwedeng covered, pwedeng hindi, depende. Next, payers death and disability. Kung yung insured ay minor, so, ang pwedeng magkaroon ng most 18 ay as early as 5 years old. Pwede mo siyang kuhanan ng bata. Yung payor, yun yung legal guardian or kung yung magulang, no? Ano pa? May terminal illness benefit tayo diyan. Anong ibig sabihin nito? Let's say may taning na yung buhay ko. Sabi ng doktor, meron ka na lang 10 months to live, no? That's less than 12 months. 10 months nga eh. 'Di ba? So, ngayon, bibigyan ako ni most 18 ng accelerated benefit. Maximum of 500,000. Buhay pa ako, bibigyan na ako ng benefit na to kung ma-diagnose ako na may taning na yung buhay ko.
Ano yung gagawin ko sa 500,000 cash? Ako bahala pala. O puwedeng may taning ka na nga, 'di ba? Puwedeng enjoy mo na lang yung buhay mo o kaya naman mag-seek ng alternative medicine, 'di ba? O kaya, kung ano pang naiisip mong gagawin diyan sa 500,000. So yung matitira, eh, ibibigay na sa beneficiary din naman. Kasi baka naman kung ibigay sa'yo lahat, buhay ka pa, lustayin mo, wala nang natira sa kanila. So ano pang purpose, 'di ba? So yun. So regardless sa plan kung 2,000,000 man 'yan, 500,000 lang di ibibigay sa'yo, ta's yung 1.5 sa beneficiaries mo na kapag nawala ka. What else? Total and permanent disability rider, 'no? This one ay applicable sa most GRP. Kung a disability ay at least 6 months, tuloy-tuloy ka ng baldado. Permanent disabled ka na, 'di ba? So, may benefits na ganyan. And then, ano pa, may critical illness benefit din tayo. Ano naman 'to, nakahiwalay ito sa terminal illness. Okey, huwag kang malito. Critical illness, walang taning yung buhay mo, pero yung sakit mo malala, 'di ba, critical nga, eh. So, it provides additional 30%. Hindi siya advance, additional siya, okey? Kung ma-diagnose ka nito, 30% nung sum assured mo ang bibigay sa'yo. So, it depends on your coverage. How much? Kung may coverage ako 1,000,000, magkano yung 30% nun? Magkakalculate pa ba tayo? 300,000, 'di ba? So, bibigyan akong 300,000. Anong gagawin ko dun? Pampagamot o kaya pang-enjoy sa buhay, again, it depends on you, 'no? Pero critical illness, eh, di may chance pa na maggamot, hindi naman taning, 'di ba? So, yun. Ano pa? Ano yung covered na critical illnesses natin? Ayan po, 30 or 30 plus. O 30 nga yata. So 30 critical illnesses covered. Yung iba diyan di ko na-gets kung anong sakit, pero hindi mo rin mabigkas. Basta ang makikita mo diyan top 3 covered, cancer, stroke, heart attack. Yun naman madalas sa atin, 'di ba? So, yun. Lalo na magbe-bare months na ngayon, handaan na naman. Meron na namang nakatabing mga gamot na pang hypertension, 'di ba? So, yun ang covered nating critical illnesses. And then, sabi sa inyo, eh, this one is a simple product actually, 'no? So, eto ang kanyang clear distinction. Si Most 18 3.0, ang starting niya ay, 5 years old puwede. So, member or non-member may apply. Member ng ano, IMG. Kasi po, yung Most GRP, it's a group insurance. Exclusive for IMG members. You will be under a group policy. This one kaya po siya ganito, it is okay even if you're abroad. Don't get me wrong, bawal po mag-alok ng insurance kung nasa abroad yung kliyente mo. O alokin mo siya online, papipirmahin mo siya online, bawal po kasi yung limitation ng ating lisensya ay hanggang Pilipinas lang. Kung individual policy. Pero kung group policy yan, you're good. Dahil ang i-issue sa'yo ay Certificate of Coverage. Part ito ng IMG, group insurance. Okay. Kaya kailangan IMG member ka muna, 'no? Ngayon kung ayaw mo mag-IMG member, gusto mo ng insurance, umuwi ka muna sa Pinas, 'no? So that is most GRP. Kaya GRP group. Most 18, yun yung pang Pinas natin, 'no? So walang malilito, Kaya po ang minimum sa most GRP naman ay 18 years old. Kasi para maging IMG member ka dapat 18 years old ka, legal age, 'no? So kung curious ka ngayon, ay paano ba mag-IMG? Andun po yun sa part 2 video natin.
Okay, andun makikita ano, what's in it for you, bakit kami nandito, bakit namin 'to ginagawa, 'no? So, andun siya, 'wag kang malilito. And dagdag ko lang, kung maging part ka ni IMG, automatic kung OFW ka, meron kang coverage agad na accident insurance, personal. Hindi ka pa nag-a-apply dito, by being member lang of IMG. How much? 600,000. 'Di ba, makakapulot ba yung family mo just in case may mangyari sa'yo abroad ng gano'ng halaga? So, most likely baka hindi. So, that's just one of the benefit ng pagiging IMG member. Dagdag option mo na lang 'to actually, 'di ba? So, 'yun. What else? Sample quotation para sa mga 30 anyos diyan. Kung mas matanda ka, 'di mag-message ka kung gusto mong makakuha ng mas, accurate na plan, na quotation, 'di ba, na proposal. Pero para dito, example natin, 30 years old 'no, tapos yung savings niya, investment, yung PDF, um, projected lang, possible na kumita ng 12%, ta's mode of payment mo annual. The biggest question now is, magkano po? 'Di ba? Yun naman yung una mong tanong, magkano po yan? 'No? So, tandaan mo 30 years old, okey? 30 years old, ten tenenen, tenen. Kung gusto mo ng 1 million coverage, 30 anyos ka ngayon, 5,700 lang yun, 5,700. 5,700, annual na yun. 5,700 isang taon, eh, yung 5,700 ko dito, isang quarter na. Oh, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, tuturuan tayo dito makatipid. Meron ka pang accidental death, meron ka pang terminal illness, meron ka pang critical illness, magkano lang yun? 1,400. 1,400 magkano? Tuwing kailan? Isang taon. Tapos may policy fee ka. Oh, hindi po 'to ano, imbento. Policy fee, lahat ng insurances, kahit other companies, may policy fee. Pero yung sa'tin, ₱500. Kung kukuha ka nito, year 1, mag-a-apply ka, magkano ilalabas mo? 7,600. Isang taon na yun. Mabigat ba? Mabigat yung 7,600? Compared saan? 'No? Baka nga isang bonus mo lang yan, 'di ba? That's 1 year already. That's 30 years old. That's 1 million. Paano kung mas bata ka? Mas mura. Paano kung gusto mo ng mataas na coverage? Eh di tignan natin. That's why you set up an appointment. Either with us o kaya dun sa taong nag-send sa'yo ng video na 'to, kung IMG member ba siya, 'no? So, eto sa initial application mo lang, kasi may policy fee. Isang beses lang 'yon, initial payment. Sa mga susunod na taon, magkano na lang babayaran mo? 7,100 kung annual ka. Mabigat? Gawin nating semi-annual, 3,700. Mabigat pa rin. Eto quarterly, ewan ko sa'yo kung mabigatan ka pa diyan, 1,900, 'di ba? Quarterly, that is 3 months, that is 1,900 para sa 3 buwan. 1,900 kung gusto mo pang mag-isip magkano siya monthly, hatiin mo yung 1,900 sa 3, more or less 650. Ano yung kapalit? 1 million life insurance, plus 1 million accidental death, plus 500,000 terminal illness, plus 300,000 critical illness. Para makita mo, 1M pa. Tapos terminal illness, 500,000. Tapos critical illness, 300,000 kasi 30%. So kung yung plan mo 2 million, 30% nun, 600,000. Sasabihin mo sa akin mahal. 'Di ba? Tuwing kailan naman po 'yan? Yearly for the next 18 years mo siyang babayaran. Fix. Hindi tumataas, hindi bumababa for the next 18 years. O 'di ba? Saan ka pa? Kung may makita ka mas mura, 'di share mo sa'kin, 'no? Pero if this is one of your, ah, surprise in life, ay may gano'n palang insurance.
Again, ano po yung pino-provide natin? Additional option lang, 'di ba? Hindi lang yung si company A yung alam mo, hindi lang si company B. Paano kung kulang coverage mo, gusto mo magdagdag? This can be your option, 'no? So 'yun. What else? During initial application, meron akong sasabihin, may required po tayo na additional 6,000 PDF savings. Regardless kung ano yung magkano yung kinuha mo. Ba't mo may required? Tinuturuan ka nga mag-ipon, eh. 'Di ba? At saka kung may investment na in-offer sa'yo na may floor limit, hindi magne-negative, hindi mo ba ite-take advantage? Tingin mo, 'no? Tapos sa initial lang naman 'tong 6,000. Again, sa'yo naman 'yan, hindi naman sa akin. Isipin mo may naka-invest kang 6,000, 'no? Tuwing kailan ko po siya lalagyan, it's up to you. Again, ituring mo siya bilang investment, savings, parang ATM account. Kasi puwede kang mag-withdraw, puwede kang magdagdag anytime, okey? So sa'yo 'yan, hindi yan mapupunta kung saan, savings mo, 'no? So ngayon, bakit ka maglalagay sa PDF? Bakit mo ima-maximize yung investment na nakahiwalay, okey? So bago yon, para malinaw, magkano yung kanina sa 30 years old, 1,000,000 annual, 7,600 'di ba? Kasi may 500 na policy fee, 7,600 tapos dagdagan mo ng 6,000 dahil yun yung required, eh, di maglalabas ka ng more or less 13, 'di ba? 13K. Pero sa year 2, ang required mo na lang bayaran yung 7,100 kasi wala ka na ring policy fee, 'di ba? Eh, ngayon po paano po 'tong PDF ko? Yun ang ililinawin natin. It is optional moving forward, 'no, na tignan mo lang kung puwede mong gamitin dito yung investment mo na yun or savings. Dahil kung gusto mo magkaroon ng target savings, ilagay mo sa proposal magkano yung target mong, ma-save, 'no, iko-compute yun dun magkano yung dapat mong ilagay monthly sa PDF. O kaya kung may ka-target kang amount, parang parehas lang naman 'to, 'di ba? Ilagay mo dun during proposal, magkano yung target mong amount. O kaya in the sense na gusto mong mabalik yung hinulog mo, kasi sino ba namang may ayaw nun, eh di ilagay mo during proposal mo kung gusto mong babalik yung hinulog mo at the end of 18 years, 'di ba? Sa paglalagay sa PDF, sa investment. O kaya gusto mong mag-ipon, mag-invest doon sa PDF natin para sa education ng anak mo. Puwede mong ilagay diyan, college. Sa 4 years niyang pag-aaral, 5 years niyang pag-aaral, magkano yung kailangan niya in 1 year, yearly na iwi-withdraw mo. Puwede mo ma-compute dun, 'no? Kasi po ito lilinawin ko, kung naghahanap ka ngayon ng educational plan, kagaya nung dati na nagsara at maraming nagalit na taong bayan, alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Wala na pong gano'n ngayon, 'no? Lahat na ng i-o-offer sa inyo ay insurance na kesyo puwedeng educational fund yung maging kinalabasan ng investments mo o kaya yung insurance money mismo, 'di ba? Gano'n na lang po siya. Kung maghahanap kayo ngayon nung educational plan, kung nage-gets niyo, wala ng gano'n, 'no? Lahat na 'yan again, insurance ta's nasa benefits na lang kung paano na lang nila i-mark. Pero dito, hiwala yung insurance mo, binabayaran mo yung 7,100, 7,600, 30 years old, 1,000,000. Ta's dito kung gusto mo mag-invest again dun sa PDF natin, it's up to you. Kung mag-i-invest ka, ano yung dahilan mo, 'di ba? Puwede rin namang pension. Magkano yung gusto mong pension yearly after mo mag-60? Puwede mo ipa-compute doon. O kaya retirement, magkano yung gusto mong retirement lump sum pagkatapos mo mag-60 kung naka-invest ka sa PDF, palagay mo doon. O kaya very simple, 'no, very simple.
gawin mong emergency funds yung PDF. Kasi pwede kang mag-withdraw, ilang banking days lang yung itinatagal. Hindi immediate, hindi yung parang ATM nag-withdraw ka ngayon. May process, may banking days, 'no? So, baka kasi mamaya sabihin niyo sa'kin balikan niyo ako. Sabi mo puwede mag-withdraw agad kasi emergency funds ko nandun, 'no? So, again, diversify your emergency funds mo. Puwedeng maglagay ka dun para tumutubo siya, hindi nagne-negative, ta's may nakatabi ka na mabilis hugutin, mas mabilis hugutin, 'di ba? Simple as that. Options, 'no? Ngayon kung tatanungin mo ako, "Oh, sige gusto ko mag-invest sa PDF, magkano ba diyan?" 'No? Ikaw po ang bahala. Basta minimum na isang lagay, 1,000. Tuwing kailan ko naman lalagyan, again, ikaw po yung bahala. Gusto mo tuwing sweldo mo, o kaya gusto mo once a month, o kaya 'pag may bonus ka lagay mo dun, go. O madalas tanong ng Pinoy, kailan ako puwedeng mag-withdraw? 'Di withdraw mo kung kailan mo gusto, 'di ba? Gano'n siya. Pero kung may goal ka, eh, stick to your goal. Ba't ka magwi-withdraw agad kung target mo educational fund ng anak mo 15 years from now, 'di ba? So, gano'n lang siya. Ngayon, gaano naman yung tinutubo natin diyan? Sabi niyo nga walang negative, 'no? So, since under new management na yung, MB Life, yung Most 18 lumabas lang siya nung 2018. Pinormulate siya under new management. Magkano tinubo noon ng PDF? 3.8%. Not bad. 2019, 4.2%. Not bad. Excuse me. 2020, it's the worst year yet for the most of us. Noon, down yung market, pero may positive 1.6 pa tayo. 'Di ba? Come to think of it, magkano na yung interest rate sa bangko? Yung worst na pwedeng ibigay sa atin? 0.0625. Mas mataas pa rin yung naging yield ni PDF nung 2020. Saan ka pa, 'di ba? O kaya 2021, bumawi, plus 6.3%. In-average ko na para sa inyo, 3.97 in a year. Again, walang promise diyan, it goes up, it goes down, nakita niyo naman. Pero based diyan, nag-average siya ng 4%, 3.97, 4% na in a year. Saan ka makakakita ng gano'n, 'no? Sa mutual funds mo, possible. Sa stock market mo, possible. Pero again, anong turning point diyan? Yung chance, yung option na meron kang investment dito na hindi nagne-negative. Yun na lang, yun na lang isipin mo, 'di ba? Maglagay ka paunti-unti, hindi ka natalo, 'no? So what else? Important provisions, reminders, non-medical limit 1,000,000. Mag-a-apply ka, 1,000,000 yung gusto mong amount, hindi ka hanapan ng medical. Pero anything above 1,000,000, hihingan ka na ng medical, 'no? Magsa-submit ka. Gano'n naman din sa lahat. Share ko lang po, I have a friend, same lang kami, same age, same plan ng kinuha, pero siya may sakit. Na-approve, pero mas mahal yung kanya. So that's why it's a reminder for all of us. Getting life insurance is another privilege on top of the healthcare, 'no? Kasi hindi na-discuss ko sa part 3 healthcare. Privilege din po yung pagkuha niyan. Hindi ito yung mamamatay ka na tsaka ka kukuha, 'di ba? Hindi sana lahat din ng nag-aalok ng insurance sa ospital nakaabang, 'no? Dahil hindi po siya gano'n. Kukuha ka nito habang insurable ka pa. Habang healthy ka, eh, kung kaya habang bata ka, 'no? So 'yun. And meron ding contestability period. Ano ibig sabihin niyan? Kung nag-apply ka, tapos may sakit ka, pero hindi mo sinabi sa form, tapos namatay ka dahil sa sakit mo na hindi dineclare during 2 years. Pwede na lang i-contest 'to ni insurance company. Eh, sinungaling pala siya nung nag-apply siya, may sakit siya, 'no? So, pupuwede ka na lang i-contest, 'wag bayaran. Kaya maging truthful lang tayo, declare everything,
it's up to the insurance company sa underwriting team, ano ibibigay niya sa inyo, 'di ba? So, aaminin din natin sa sarili natin na, sana pala, alam mo may sakit ka, declare mo. So, iniiwasan natin sa panahong 'to yung bang sayang, tsaka sana kumuha ako nung hindi pa ako nagkasakit. Kasi yung mga gano'n, saka na ako kukuha niyan. Wala pang budget right now. Nagkasakit na, nagka-history na, it's gonna be there on you, on your record forever. No, hindi mo maitatago 'yun. So 'yun. Then grace period, 31 calendar days from due date. Kung hindi ka makabayad sa due date mo, may palugit ka pa 31 days para, bayaran mo. Pero kung hindi ka makabayad, lumagpas ka ng 31 days, magla-lapse yung policy mo. Kapag lapse yung status ng policy mo, para kang walang insurance, 'no? Kung maaksidente ka during those times, wala kang maki-claim. So, puwede natin siyang gawing active, i-reinstate 2 years. That's a long time. Huwag mo ng patagalin ng 3 months naman, 'di ba? Kasi again, kapagka nag-lapse 'yan, yung contestability period mo na 2 years, magre-reset, babalik ka sa, magka-count ulit 'yan ng start ng 2 years. So, another journey na naman na huwag kang magkasakit or kung may pre-existing ka, huwag kang madali dahil do'n, 'no? So, of course, meron tayong plan niyan, started 2022 dahil inuna ko po noon yung healthcare. Kasi yun naman yung nasa financial foundation natin, 'di ba? So again, I have this one, I have a healthcare as well, Kaiser. Dahil walang walang magical product yung makaka-solve nung lahat ng needs mo. Yung isa lang, kay company A, okay ka na, wala po. Alamin mo kung ano yung kailangan mo, tsaka mo hanapin. Saan ka makakatipid, saan ka, yung one access, yung madali lang, hindi na yung marami kang kausap. So yun naman yung nagustuhan ko dito sa IMG, 'di ba? Isa lang kausap mo, puwede na ikaw na yung broker nung sa sarili mo pati sa family mo, 'di ba? So 'yun, and then I did put this for comparison, the next slide. Kasi hindi niyo pa rin maiiwasan na mag-compare, 'di ba? So, I did it for you guys. Yung Most 18, it's a term insurance, unbundled, ginagamit siya nung mga nagbi-BTID strategy dito sa'min, 'no? So again, kung nag-come across ka na sa term na 'to, ano ba yung BTID, saan ba ako makakabili niyan? Hindi po siya produkto, isa po siyang strategy na ginagawa ng iba para makatipid. Ibig sabihin niyan, buy term, invest the difference, BTID. Bibili ka ng term insurance, tapos yung difference, i-invest mo, 'no? Contrary sa other types of insurance na bundled, yung may cash value, yun nakasama yung investment, yung hindi term. Okay? So, ano example nito? Classic example. Meron kang 30,000 na budget sa insurance sa 1 year, 'no? Yun yung budget mo, mayaman ka, 'di ba? So, 30,000 naghahanap ka ng 1 million coverage, na may critical illness, na may terminal illness, na merong accidental death. 30,000 meron 'yan dun sa bundled insurance. Magkano? 30,000 din, pero nakasama na investment mo dun. Meron din naman ganong coverage, 1 million, na kay Most 18, 'no? Pero ang bayad niya lang magkano? 7,100, 7,600. Magkano yung natipid mo? 23,000, 22,000. Yun yung difference. Yun ngayon yung i-invest mo sa sarili mo, on your own. Puwedeng maglagay ka nun sa PDF, puwedeng maglagay ka sa mutual funds, puwedeng maglagay ka sa iba pang investment. It means ikaw yung gumagamit, ikaw yung may control sa pera mo. Kasi dito sa may insurance na bundled, andiyan ang investment, they take care of it for you, 'no? Payo ko naman, wala kang time mag-aral ng mga investments, then bundled insurance is for you. Pero kung may time ka na mag-aral ng mga investment na iba, pwede mo i-consider yung BTID strategy, okay? So, ano pang difference nila? Again, yung Most 18 natin, hindi siya nagne-negative. Ta's yung mga bundled insurances can go negative, 'di ba? Ilan yung palagi ko na lang nababasa sa Facebook,
ganito po yung fund value ko, ba't po mababa? That's how it is, 'di ba? Kasi sa atin may safeguard, may floor limit tayo. Ano pa, anti-lapsation. Bakit siya anti-lapsation? Magla-lapse po ang policy mo kapag hindi ka nakabayad. I mean yung 7,000 in 1 year, hindi mo magawan ng paraan. Paano kung quarterly ka pa, 'di mas mura pa yung dating sa'yo, 'di ba? Magla-lapse ka pa ba nun? Eh, kung may laman yung PDF mo, dun mo kuhanin yung pambayad, puwede. Wherein most cases, hindi ko nilalahat, sa bundled insurances, may high chance of lapsation kasi nga mahal yung monthly payment, mahal yung quarterly payment. Eh, alam nyo, ang tao, kapag may insurance policy, kapag nagipit sa pera, yun yung unang naiisip na wag bayaran muna, 'di ba? So, anong ending? Magla-lapse, 'no? Kukulangan, kakapusin sa pera. So, hindi mo masisi because it happens, tama? Ano pa? You can withdraw from the PDF savings anytime. Sa bundled insurances, you apply for policy loan. Sa most 18 natin, walang additional charges kapag naglagay ka ng pera o kaya kahit magdagdag ka ng pera, maglagay tas kumuha. Sorry, nalito. But with bundled insurances, mag-top up ka, may charge. You take money out, may charge. And then, sa most 18, again, may savings fund ka agad as early as the first year. Yung required na 6,000. But, pagdating sa bundled insurance, yung fund value mo on the first year, it depends on the market performance. It can be low, it can be high. It depends. No? So, going back sa ating financial foundation concept, ano yung tatakel ni PDF? Animus 18, protection, yes. Emergency funds, pwede mo lagyan yung PDF mo ng emergency funds. Tas investment, yes na yes, kasi andyan yung PDF mo, 'di ba? Another option for you na paglagyan ng investments. So sabi ko sa inyo, wala kang makukuha diyan na isang buong product, sagot lahat 'yan, 'no? So, healthcare, kung naghahanap kayo ng healthcare, discussion natin would be part 3, balik lang kayo, andiyan sa channel. So, increase cash flow, kung kapos kayo sa pera, punta ka sa part 2. Andun yung IMG benefits, paano ka rin matutulungan nito, 'di ba? Kasi po sa akin, whatever I'm earning here right now, pangbayad ko na lang sa healthcare ko, pambayad ko sa insurance ko. So yung sweldo ko galing sa pagiging full-time employee ay hindi na siya nababawasan ng pang-insurances, pang-health, 'di ba? Dalawang bagay na bawas isipin. So if you think you wanted to have that opportunity then, no problem, contact us. So ngayon, interesado ka, anong gagawin mo next, 'di ba? Hindi ka naman magkakaroon ng policy ng after mo manood nito, walang gano'n. So una muna, thank the person who sent you this video. Kasi I'm not after the views or monetary ng YouTube or what, no. Shinare ko 'to sa team namin para ma-share din nila sa ibang tao. Kung nakarating 'to sa'yo, mag-thank you ka, 'di ba? Kasi iniisip lang nila baka kailangan mo ng healthcare, baka kailangan mo ng insurance, baka kailangan mo ng extra income, baka kailangan mo ng tulong sa financial literacy, 'no? So, kung wala naman, nakita mo lang 'to by accident, naghahanap ka, interesado ka, edi thank yourself kasi tinapos mo 'to. Tapos tanungin mo yung sarili mo, 'di ba? Puro sarili mo yung kakausapin mo. Kasi guide lang kami dito at the end of the day po ano. Magpatuloy ka man o hindi, kami, we do IMG, we have healthcare, we are protected, and we share financial literacy. Ngayon, ask yourself, sa most 18 ba, gusto mong i-secure yung family's future mo? 'Di ba? Dahil kung oo, let's schedule a one-on-one session. Kasi nga naman, it depends on your age kung magkano yung para sa'yo. Tapos kung may sakit ka pa, sana wala naman, no? It depends pa yung magiging presyo nun. So that's why we promote one-on-one coaching. And this is where you can contact us. Kami ng partner ko, ginagawa namin to again for the last 3 years. Dahil nakita namin noon, 3 years ago, walang pagbabago sa buhay namin. 'Di ba? So, inaral namin yung financial education.
binild namin yung aming financial foundation, nakatulong sa amin, so alam namin makakatulong sa iba. Kaya kami nandito. So, kung within the area ka, we can do it face to face. Pero kung wala naman, malayo ka. Kung OFW ka, lalo na. Mag-online tayo. No? Okay, kung hindi ka namin kilala, cross ka lang dito and sa tingin naman you are interested in talking with us, no problem. Zoom o kaya Google Meet tayo. What else? Um, we really go out of our way para educate ng mga tao, no? So, noon hindi ko kilala si IMG. Wala namang commercial. Pero 20 years na pala siya sa industry natin, sa financial industry. So, kumalat lang siya ng kumalat dahil sa mga tiyaga ng members like us. Tapos yung mga nauna pa sa akin, madami. So, yan. We really go out of our way. Tapos, kung naghahanap kayo ng speaker sa inyong organization para sa financial literacy topic, pwede nyo itong kuhanin. Ako, no? It's free. Dahil hindi ko naman siya pinupursue as professional career dahil nakuha lang namin yung financial education ng free. So, sino kami para maningil, para dito? 'Di ba? I mean, yung video na to, free mo lang napanood. So, it's a group of OFWs or recognized group. So, nag-speak tayo sa kanila, iba yung kwento nila. Talaga pag OFW, 'di ba? Pagdating sa kaperahan, iba-ibang kwento 'yan. Or kung hindi naman kaya, may Zoom. Hindi mo kaya face to face, malayo. Edi i-Zoom natin yung inyong organization. Kahit informal, kahit small group, kahit group of friends. Nakita mo 'to, gusto mo ring matuto sila kasi nagustuhan mo yung napanood mo, no problem, 'di ba? We are here. And if you're still here, mag-1 hour na yata or mahigit, thank you for staying. Dahil diyan meron kang free 20,000 accident insurance. O 'di ba, ikaw rin nakinig, ikaw pa yung may libreng insurance na 20,000. Ay 20,000 lang? Bakit may magbibigay ba sa'yo ng ibang 20,000 sa kaibigan mo? Sige nga. Wala, kahit nga piso ngayon makahirap makapulot, 'di ba? So, this is just our token for you dahil nag-spend ka ng oras mo. Part ito ng Campaign and Protect program ni IMG in partnership with Manila Bankers Life. So, hindi siya protect and campaign. So, nag-campaign muna kami ng financial literacy bago ka namin i-protect. Diba? So, paano siya i-avail? Yung link nandyan sa ating description or kung ano ba tawag dyan, comment box, nandyan. No? O kaya naman, kung hindi mo masundan, message mo kami. Ay, napanood ko po yung video nyo. Saan ko po makukuha yung free accident insurance? Pahingi po. Ibibigay ko yan. Walang bayad. No? Free nga. Diba? So, yun. Again, dito nyo kami pwede i-contact ng aking partner sa page. O, yan yung email namin sa baba. Ayan yung Facebook account ko. Na totoo. Hindi poser. Kamukha ko naman, di ba? So, with that, I thank you for giving your time dito sa panonood mo. No? And good luck sa iyong financial journey.